Isang napaka-cute nga na bento cake ang gagawin naman natin ngayong araw. At ito nga yung cake na ginawa ko dito siya. Bento lang din ang size niya. Tapos, ang nag-order nito ay taga rito lang din sa Malanday. Isang estudyante rin. So, samahan na ako ngayong gawin kung paano ko ba ito ginawa. At ito po yung aking bento cake. Ay una po, nilagyan ko na po siya ng color pink. Kasi ito colors lang po yung meron siya. Pink at saka po yung light blue lang. So dito po ay naglagay na po ako ng pattern. Bali side by side para mas makita ko po kung paano ko siya lalagyan. At kung gaano lang din kataas yung ilalagay kong icing sa top niya. Tapos paglagay ko po itong blue ay may pattern din side by side para mailagay ko po doon yung talagang kalinya niya na color. So ito po ang ginawa ko dito ay pink and blue, pero mahirap po siyang gawin kasi alam niyo po ba na maliit lang talaga ang bento cake. So, ang size po ito ng bento cake natin is 4x2. Kumbaga po ay para lang din siyang burger kalaki. Yes, parang burger lang po siya kalaki sa mga hindi po nakakaalam. O di kaya po meron po kayong roller sa bahay. Kapag sinabi po natin na 4x2 ay 4 inches po yung kanyang lapad. And then po, 2 inches naman po yung kanyang taas. So, ganun po yung ating bento. So, dito po ay naglagay po ako ng pattern using our toothpick. Naglagay po ako dito, ang nilagay ko po is going 20. So, ang ginamit ko po dito ay whipped cream lang din. Ayan po ginamit ko siya dyan. Yan, going 20. Kasi po, para alam ko po kung hanggang saan po ako magsimula at saan po ako hihinto ng kanyang 4 letters. Kasi po, minsan tabingi po talaga ang sulat ko. Hindi ko alam kung sadya nasa kamay ko siya o talagang tabingi talaga kasi siya minsan ganon. So, yan po yung ating cake. So, pagkatapos nga dito ay inulit ko na lang siya muna kasi parang para sa akin, iba kami mag-moist o di kaya magkalat yung kanyang kulay, mas maganda yung sigurado talaga tayo. So, kung nakita nyo nga ay nag-add ako ng panibagong icing para po mas maging 3D style yung ating font. So, yan. So, ganyan din yung font na sinulat ng ating client. Siya po ay isang estudyante at mula rin po sa Malanday. So, yan. So, first client ko siya at natuwa naman siya sa design. So, ito po ay hindi ko na po napakita sa inyo mamaya kung paano po yung final outcome. Yan. Kasi akala ko po na-play yung video. Sorry, hindi ko napansin, namatay po lang yung phone ko. Nag-shutdown na siya. So, sorry na. So, next time, huwag kayo mag-alala at ipapakita ko yan sa inyo kung paano ko gumawa using live again. So, sharing you again, may leche flan. Ako po yung mismong gumawa nito. So, next time po, share ko na rin yan sa inyo kung paano siyang gawin. At meron man akong video dito, hindi ko pa talaga kasi siya na-edit. So, pasensya na po muna. So, diba, tingnan nyo naman siya kung gaano ka-fine ang ating leche flan. O, diba? Kaya, mura lang po natin siyang ibebenta yan next time kapag nakagawa na po ako. Kasi, first time ko siyang ulit gawin. Dati kasi hindi pa siya ganun ka-good. So, ngayon is perfect na talaga at ang kanyang lasa. At ito naman po ang aking ginawang moist banana na requested po ng ating client. Wala po siyang cashew nuts kasi yan po ang gusto niya. So marami na rin po at malayo-layo na rin ang narating ng ating moist banana cake. Meron na sa Mandaluyong, Nabotas, Caloocan at kung saan pa. So yun na guys. Thank you for watching.